Intel laban sa Ryzen. Alin ang mas magandang CPU? Welcome back sa channel. Class, ako muli si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Intel ba o Ryzen? Alin nga ba ang mas magandang CPU? At bakit parang may sarili silang basketball league? Kung bibili ka ng computer, siguradong mapapaisip ka rin, Intel ba o Ryzen? Pero class, alin nga ba talaga ang mas sulit? Tara, alamin natin dito sa The Taglish Explainer. Ang topic na ito ay mula kay Elaine Loves. Yumi11, salamat sa suggestion mo. Class, kapag bibili tayo ng computer, isa sa unang naririnig natin ay, Intel ba o Ryzen ba? At minsan, parang kapag sinabi mong Ryzen ang processor mo, automatic gamer ka na. Kapag naman Intel, parang pang-office daw. Pero class, hindi ganun kasimple ang buhay. Parang tao lang yan. Hindi porke tahimik, hindi na magaling, at hindi porke madaming course, automatic mabait na. Ang Intel at AMD Ryzen ay dalawang pangunahing pamilya ng processors na ginagamit sa maraming desktop at laptop computers. Ang Intel ay gumagawa ng processor sa ilalim ng Intel Core family, habang ang AMD naman ay may Ryzen processors. Pareho silang may iba't ibang models at klase, mula sa basic computers hanggang sa high-end gaming at professional workstations. Pero bago natin sila pag-awayin, alamin muna natin kung ano ba talaga ang trabaho ng CPU. Ang CPU o Central Processing Unit ay parang utak ng computer. Siya ang nag-i-interpret at nag-i-execute ng instructions na kailangan para gumana ang programs. Kapag nagbukas ka ng browser, naglalaro, nag-e-edit ng video, o nagtatype ng document, may trabaho ang CPU sa likod ng lahat ng iyan. Imagine ninyo, class, isang restaurant. Ang CPU ang parang head chef na nag-aasikaso kung ano ang kailangang gawin. Ang RAM naman ay parang countertop kung saan pansamantalang inilalagay ang mga ingredients na ginagamit. At ang storage, iyan ang pantry. Doon nakatago ang mga ingredients kahit hindi pa kailangan. Kaya kahit napakabilis ng CPU mo, kung mabagal naman ang ibang components, hindi rin magiging magically supercomputer ang buong PC. Hindi po ito instant noodles na 3 minutes lang, tapos supercomputer na. Sa loob ng maraming taon, malakas ang pangalan ng Intel sa processor market. Kilala ang Intel Core processors sa magandang performance at malawak na support sa iba't ibang computers. Pero dumating ang Ryzen family ng AMD at naging mas competitive ang laban. Isa sa malaking naging advantage ng Ryzen ay ang pag-aalok ng maraming cores at threads sa competitive prices. Ang cores ay parang individual workers sa isang opisina. Kung isang worker lang ang gumagawa ng lahat, kapag sabay-sabay ang tasks, siguradong mapapagod. Pero kung marami kang workers, pwedeng hati-hatiin ang trabaho. Ang threads naman ay parang additional work paths na tumutulong sa processor na mas efficiently hawakan ang maraming tasks. Kaya kung gumagamit ka ng computer para sa multitasking, productivity, content creation, rendering, o iba pang workloads na nakikinabang sa maraming cores, maaaring maging attractive ang Ryzen processors. Pero hindi ibig sabihin nito na panalo na agad ang Ryzen sa lahat. May mga Intel processors na napakalakas din, lalo na sa workloads kung saan mahalaga ang mataas na single core performance. Ang single core performance ay mahalaga sa maraming applications
at games na hindi kayang gamitin ng todo. Halimbawa, may 2 sasakyan. Ang una, may 10 pasahero pero mabagal ang bawat biyahe. Ang pangalawa, 5 lang ang kayang sakyan pero napakabilis bumiyahe. Hindi mo pwedeng sabihin na mas magaling agad ang una dahil mas maraming upuan. Depende sa pupuntahan at sa trabaho. Ganon din ang CPU. Para sa gaming halimbawa, hindi lang CPU ang dapat tingnan. Mahalaga rin ang graphics card, RAM, storage, cooling, at syempre ang mismong game. May mga games na mas sensitive sa CPU performance, habang ang iba naman ay mas umaasa sa GPU. Kaya class, kung ang goal mo ay gaming, huwag kang basta bibili ng pinakamahal na processor na nakita mo online. May isa tayong magandang lesson dito. Technology changes quickly. Ang processor na sobrang lakas ngayon ay maaaring mapalitan ng mas bagong architecture, mas efficient na design, o bagong platform sa mga susunod na taon. Hindi kailangan maging Team Intel o Team Ryzen na parang may championship trophy sa sala. Ang goal natin ay makabili ng technology na nagbibigay ng magandang performance para sa perang ginagastos natin. Kung tutuusin, Intel at AMD Ryzen ay parehong nag-contribute sa matinding competition sa CPU market. At competition is good for consumers dahil napipilitan ang manufacturers na mag-improve ng performance, efficiency, features, at value. Sa madaling salita, walang universal winner sa Intel versus Ryzen. Pareho silang may mahusay na processors at ang tamang choice ay nakadepende sa workload, budget, generation, compatibility, power efficiency, at buong system configuration. Huwag bumili dahil lang sikat ang brand. Bumili dahil bagay sa kailangan mo. Tandaan class, sa computer at sa buhay, hindi kailangang pinakamalakas ang lahat. Ang importante, sapat ang lakas para matapos ang trabaho. At hindi maubos ang budget bago makarating sa checkout. Ako si Professor Ipaliwanag ng University of Life. Nagpapaalala, gamitin ang utak bago gamitin ang CPU. Dahil kahit gaano kabilis ang processor, kung maling desisyon ang input, mabilis lang din ang maling output.